Edukasyon sa Pagpapakatao 5, Quarter 4, Week 1 hanggang Week 4. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Pagmamahal sa Kapwa. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao ang pagmamahal sa kapwa. Para sa most essential learning competencies, nakapagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa tulad ng pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kapwa at sa kinabibilangang pamayanan. Pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. At pagkalinga at pagtulong sa kapwa. Ang tao ay nabubuhay hindi para sa kanyang sarili lamang. Nabubuhay tayo para maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Ang tunay na pagmamahal sa kapwa ay naipakikita sa pamamagitan ng pagkalinga at pagtulong ng bukal sa kalooban. Ang mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa ay isang gawaing ipinagmamalaki ng mga Pilipino. Kailangan nating magtulungan at kalingain ang bawat isa upang mamuhay tayo ng masaya sa mundong ating ginagalawan. Katulad ng pakikipag-usap natin sa ating mga magulang araw-araw, nasisiyahan tayong sabihin sa kanila lahat ng nangyari sa atin sa bawat sandali ng ating buhay. Ganito din ang ginagawa kapag tayo ay nagdarasal sa Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Kanya sa lahat ng biyayang ibinibigay niya sa atin. Sa araling ito, iyong malalaman ang mga paraan kung paano maipakikita ang tunay na pagmamahal sa kapwa. Suriing mabuti ang mga larawan. Ano ang ipinakikita sa mga larawang ito? Paano mo maipakikita ang pagmamahal sa iyong kapwa? Mahusay! Bilang mga responsableng mamamayan, tayo ay may pananagutan sa ating kapwa. Kaugnay nito, inilalaan natin ang ating sarili sa ating kapwa upang magbigay ng lakas sa bawat isa sa pagharap sa bawat hamon ng buhay. Pagpapaunlad. No man is an island. Isang kilalang kasabihan na karaniwan nating naririnig. Nasasalamin dito na kailangan natin ng ating kapwa upang tayo ay mabuhay. Dapat nating isaalang-alang ang mga pangangailangan ng ating kapwa tulad ng pagkalinga natin sa ating sarili. Maraming paraan ang maaari nating gawin upang maipadama natin ang ating pagmamahal at maipakita ang pagkalinga natin sa ating kapwa. Sa panahon ng mga kalamidad at hindi inaasahang pangyayari, maaari tayong magpaabot ng tulong na kaya nating ibigay tulad ng pinansyal, espiritual at moral na tulong. Sa mga ganitong pagkakataon, higit na kailangan ng ating kapwa ang bukas palad na pagtulong sa kanila upang mabigyan sila ng lakas at pag-asa upang ipagpatuloy ang buhay. Mahalaga na mabigyan natin ng pag-asa ang mga taong may pinagdadaanan sa buhay sa pamamagitan ng pagdarasal. Ang pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang natatanggap ay isang magandang pag-uugali na nagpapatunay na tayong mga tao ay may mataas na pagpapahalaga sa dakilang lumikha. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay bilang isa. Basahin at unawaing mabuti ang mga pangungusap. Isulat ang tama kung wasto ang ipinahayag na kaisipan ng pangungusap at mali kung hindi wasto. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang,
Ang pag-ibig at pagdamay sa kapwa ay walang pinipiling lugar at panahon. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangalawa, nagbibigay ng kagalakan sa puso ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangatlo, dapat piliin lamang ang mga taong bibigyan ng tulong. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Pang-apat, maipakikita ang pakikipagkapwa at paglilingkod sa Diyos sa pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kapwa. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. At panglima, maghintay ng kapalit sa mga tulong na ibinibigay sa kapwa. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, basahin at unawain ang sitwasyon. Sagutin ang tanong. Isulat sa sagutang papel ang iyong sagot. Unang sitwasyon. Doktor si Elmo sa isang pampublikong ospital. Napag-alaman niya na may babaeng may malubhang karamdaman na naghihintay ng doktor sa isang barangay malapit sa kanya. Mararating lamang ang barangay na ito sa pamamagitan ng isang bangkang demotor kaya walang makarating agad na manggagamot. Kung ikaw si Dr. Elmo, ano ang iyong dapat gawin? Kung ako si Dr. Elmo, agad kong pupuntahan ang babaeng may malubhang karamdaman nang walang pag-aalinlangan upang maisalba pa ang kanyang buhay at malapatan agad siya ng gamot. Pangalawang sitwasyon. Matagal nang ipinagbabawal sa barangay ang mga video game machines. Ito ang isa sa nagiging dahilan ng pagliban sa klase ng mga mag-aaral. Napag-alaman ni Binibining Riso, isang guro sa elementarya, na mayroong nagbukas ng bagong computer shop na pumapayag na maglaro ang mga mag-aaral sa araw na may pasok. Kung ikaw si Binibining Riso, ano ang iyong gagawin? Kung ako si Binibining Riso, ipagbibigay alam ko kaagad sa barangay ang tungkol sa bagong bukas na computer shop upang kausapin sila na pagbawalan ang mga mag-aaral na maglaro sa araw na may pasok. Pangatlong sitwasyon. Nakakuha si Rhea ng first aid training sa pamamagitan ng isang proyektong inilunsad ng Philippine Red Cross. Isang araw, habang nakatanaw sa may bintana, nakita niyang isang batang hinimatay. Ano ang dapat niyang gawin? Ang dapat na gawin ni Rhea ay agad niyang saklolohan ang batang hinimatay upang maisagawa niya kaagad ang pagbibigay ng first aid upang magising agad ang batang hinimatay. Pang-apat na sitwasyon. Papauwi na si Blessy nang humingi ng tulong sa kanya si Aling Annie. Kailangan ni Aling Annie nang magbabantay sa kanyang sanggol para makabili siya ng gatas sa tindahan. Ano ang maaaring gawin ni Blessy? Ang maaaring gawin ni Blessy ay siya na lamang ang bumili ng gatas sa tindahan imbes na bantayan ang sanggol dahil mas mabuti na hindi mahiwalay ang sanggol kay Aling Annie. At panglimang sitwasyon, nanalo si Rico sa lahat ng paligsahan sa pagpinta na sinalihan niya sa loob ng 2 taon. Isang araw, nabalitaan niya ang proyekto ng kapitan ng barangay na pagpipintura ng mga dingding ng paaralan. Ipinaliwanag naman niya na susunod sa health and safety protocols ang lahat ng sasaling volunteers. Ano ang dapat gawin ni Rico? Ang dapat gawin ni Rico ay ibahagi niya ang kanyang talento sa pagpipinta sa pamamagitan ng pagsali sa proyekto ng barangay upang makatulong rin siya sa paaralan. Para naman sa pagsasanay bilang 3, lagyan ng check ang patlang kung ang mga pahayag ay nagpapakita ng pagtulong o pagkalinga sa kapwa at X kung hindi. Unang bilang, magpahiram ng gamit sa taong nangangailangan ngunit walang pambili. Ito ba ay check o X?
Magaling. Ito ay check. Pangalawa, hindi pagsasabi ng totoo sa magulang kapag may nagawang pagkakamali. Ito ba ay check o X? Magaling. Ito ay X. Pangatlo, pag-aabot ng konting tulong sa mga pulubing nakikita sa lansangan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pang-apat, pagbibigay ng pagkain sa kapitbahay na nawalan ng trabaho. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. At pang-lima, pagtulong sa kaklaseng nahihirapan sa aralin. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 4. Suriin ang mga larawan. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Para sa unang katanungan, ano ang isinasaad ng mga larawan? Tama! Ang isinasaad ng mga larawan ay ang iba't ibang paraan ng pananalangin. Pangalawang tanong, paano natin ipinakikita ang ating pagpapasalamat sa Diyos? Tama! Sa pamamagitan ng taos-pusong pananalangin, pagsamba at pagpuri sa Diyos. Pangatlong tanong, paano natin ipinakikita na tayo ay nakikiisa sa ating kapwa? Tama! Maipakikita natin na tayo ay nakikiisa sa ating kapwa sa pamamagitan ng paggalang sa kanilang pananalangin at pagtulong sa kanila sa oras ng pangangailangan. Pang-apat na tanong, paano nakatutulong sa atin ang sama-samang pagdarasal? Tama! Lalong lumalakas ang ating pananampalataya kapag sama-samang nagpapanalanginan sa isa't isa. At pang-5, bilang isang mag-aaral na nasa ika-5 baitang, paano ka nakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng iyong kapwa? Tama! Ipapanalangin ko rin sila palagi na bigyan sila ng ating Panginoon ng mga biyaya at kaligtasan. Para naman sa pagsasanay bilang 5, iguhit ang puso kung tama ang gawain at bilog kung hindi tama. Una, nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal. Ito ba ay puso o bilog? Magaling! Ito ay puso. Tama. Pangalawa, humihingi tayo sa Diyos na pagkalooban tayo ng maraming biyaya. Ito ba ay puso o bilog? Tama, ito ay puso. Pangatlo, ang sama-samang pagdadasal ay mabisang paraan ng pagtawag sa Diyos. Ito ba ay puso o bilog? Tama, ito ay puso. Pang-apat, tatahimik ako sa sambahan habang may nagdadasal lalo't di ko alam sundan ang kanilang dasal. Ito ba ay puso o bilog? Tama, ito ay puso. Pang-5, nagpapasalamat tayo sa lahat ng kanyang kabutihan at biyayang ipinagkakaloob. Ito ba ay puso o bilog? Tama, ito ay puso. Pang-6, dumudulog tayo sa Kanya upang tulungan tayo sa ating mga pangangailangan. Ito ba ay puso o bilog? Tama, ito ay puso. Pang-7, hindi na ako sasama sa pagdadasal kapag madami na ang nagdadasal. Ito ba ay puso o bilog? Tama, ito ay bilog. Pang-8, hindi natin isinasaalang-alang ang ating kapwa sa mga ginagawa natin. Ito ba ay puso o bilog? Tama, ito ay bilog. Pang-9, iba ang relihiyon ko kaya hindi ko kailangang makiisa sa nagdarasal. Ito ba ay puso o bilog?
Tama, ito ay bilog. At pang-10, hindi pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ito ba ay puso o bilog? Tama, ito ay bilog. Para naman sa pagsasanay bilang 6, isulat ang totoo kung ang pahayag ay tama at hindi totoo kung ang pahayag ay mali. Una, ang mga taong naglilingkod ng taos-puso ay laging nakararanas ng ibayong kagalakan. Totoo o hindi totoo? Tama, ito ay totoo. Pangalawa, ang kusang loob na paglilingkod ay gawain na iniaalay sa kapwa lalo na sa nangangailangan. Totoo o hindi totoo? Tama, totoo. Pangatlo, tayong lahat ay nilikha upang maglingkod sa iba lalo't higit kung tayo ay babayaran. Totoo o hindi totoo? Tama, hindi totoo. Pang-apat, kahit pa sino, anuman ang edad, ay magagawang maglingkod sa iba. Totoo o hindi totoo? Tama, totoo. At pang-5, nakadarama tayo ng pagtatagumpay dulot ng paglilingkod sa ating kapwa. Totoo o hindi totoo? Tama, totoo. Para naman sa pagsasanay bilang 7, sa tulong ng miyembro ng iyong pamilya, puna ng speech balloon upang makabuo ng isang usapan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ginugugol mo ba ang libre mong oras sa pagtulong sa iyong mga magulang sa gawaing bahay? Bakit? Oo, tumutulong ako sa aking magulang sa mga gawaing bahay upang hindi sila mapagod. Nagbibigay ka ba ng oras sa kaibigan mo na nangangailangan ng tulong mo? Oo, kapag humihingi ng tulong ang aking kaibigan, agad ko siyang pinupuntahan para tulungan siya. Para naman sa pagsasanay bilang 8, isulat ang salitang tama sapat lang kung wasto ang isinasaad sa pangungusap at mali kung di wasto. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, ang Diyos ang ating patnubay at liwanag sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Tama o mali? Magaling! Tama! Pangalawa, ang dasal ay napakahalaga sa ating buhay. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Pangatlo, hindi maiiwasan ang mga tukso sa pamamagitan ng pagdarasal. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali! Pang-4, nagdarasal tayo sa Diyos tuwing tayo ay may problema lamang. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali! At pang-5, ang pakikiisa sa sama-samang pagdarasal ay pagpapakita ng malasakit sa kapwa. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Para naman sa pagsasanay bilang 9, basahin ang maikling kwento ni Abby tungkol sa kanyang masayang karanasan sa pagbabahagi ng tulong sa kapwa. Sagutin ang mga tanong. Ako si Abby at masaya ako ngayon. Maaga akong gumising kaninang umaga. Inayos ko na ang lahat ng gamit ko kagabi pa lamang. Tinawagan ko na rin ang mga kaibigan kong sina Charlie, Hannah, Danny, Jules at Miguel upang ipaalala sa kanila ang aming outreach program. Ang guro namin na si Ginang Velez ay nakipag-ugnayan sa isang social worker na si Ate Olive para sa 2 outreach program, isang in-campus at isang off-campus. Ang in-campus ay may partisipasyon ng mga doktor para magbigay ng libreng konsulta at gamot. May mga inihanda ring merienda tulad ng lugaw, crackers at juice para sa mga tao. Naghanda rin kami ng ilang mga gawain tulad ng coloring materials para sa mga batang kasama ng kanilang mga magulang
habang nag-aantay. Masaya naming nagagampanan ang aming mga responsibilidad. Nalaman at naramdaman namin ang kahalagahan at kabutihan ng pagtulong at volunteerismo. Pinaghahandaan naman namin ang pagpunta sa isang SPED center sa isang linggo upang sila naman ang mabisita at mahandugan ng mumunting tulong. Ang ilan ngayon sa amin ay gumagawa ng mga programa para aliwin ang mga mag-aaral tulad ng mga laro at mga mini lesson. May naghahanda na rin ng dadalhing pagkain para sa aming lahat. Ito ay mula sa Batayang Aklat sa Edukasyon sa Pagpapakatao 5, page 169. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang nagpapasaya kay Abby? Tama! Ang nagpapasaya kay Abby ay ang pagtulong sa kapwa. Pangalawa, ano ang ginawang pagtulong ni Abby at ng kanyang mga kaibigan? Tama! Sila ay nagsagawa ng isang outreach program na kung saan magkakaroon sila ng libreng konsultasyon at gamot. May libre rin silang merienda sa mga tao at pa-coloring sa mga bata habang nag-aantay sa pila. Sa susunod na linggo ay pupunta naman sila sa SPED Center upang mamahagi ng mumunting tulong. Pangatlo, naranasan mo na rin bang tumulong? Anong iyong naramdaman? Opo, masaya sa pakiramdam kapag nakakatulong ka sa iyong kapwa, lalo na kapag nakikita mo silang masaya at tuwang-tuwa sa natatanggap nilang tulong. Pang-apat, bakit dapat tayong magkaroon ng pananagutan kahit sa ibang tao? Ipaliwanag ang sagot. Dapat tayong magkaroon ng pananagutan kahit sa ibang tao dahil mahalaga ang pakikipagkapwa-tao at ito ang nais ng ating Diyos na mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. At panglima, sa anong paraan mo maipapakita ang pagtulong sa kapwa? Maipapakita ko ang aking pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng pagmamalasakit at taos-pusong pagtulong ng walang pag-aalinlangan. Para naman sa pagsasanay bilang 10, lagyan ng check ang angkop na hanay batay sa iyong matapat na kasagutan. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Maaring maibang yung sagot batay sa iyong karanasan. Halimbawa, ito ang aking sagot. Una, tumutulong sa aking ina at ama sa gawaing bahay. Madalas. Pangalawa, nagbibigay ng tulong sa mga taong nasalanta ng bagyo, nasunugan o binaha. Ang aking sagot ay madalas. Pangatlo, tumutulong sa nakatatanda sa mga gawaing hindi nila kaya. Ang sagot ko ay madalas. Pang-apat, kusang loob na tumutulong sa paglilinis ng komunidad para sa pagpapaganda at pag-unlad nito. Ang aking sagot ay madalas. At panglima, nagdodonate ng mga lumang damit at labis na pagkain sa mga pulubi. Ang aking sagot ay madalas. At narito naman ang mga katanungan na inyong sasagutin. Una, anong iyong natuklasan tungkol sa iyong sarili batay sa iyong mga sagot? Pangalawa, ano ang iyong nararamdaman sa iyong natuklasan at bakit? Pangatlo, kung halos ang sagot mo ay hindi, ano kaya ang maaring maging bunga nito sa iyong pakikipagkapwa-tao? Pang-apat, sa mabuting bagay na minsan mo lamang ginagawa, ano ang iyong maaring gawin? Bakit? At panglima, bukod sa nabanggit na halimbawa, ano pa ang iyong maidadagdag? Magbigay ng iba pang halimbawa. Mga bata, sa mga katanungang ito, kayo lamang ang makakasagot ng mga ito. Para naman sa pagsasanay, 11, isulat ang tama kung wasto ang isinasaad at mali kung hindi wasto. Una, pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Tama o mali? Magaling! Tama! Pangalawa, iwanan ng kapatid na may sakit upang makipaglaro sa mga kaibigan. Tama o mali? Magaling! Mali! Pangatlo,
sasalubungin at ipagdadala ang gurong madaming dalang gamit. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pang-apat, hindi makikipaglaro sa kaklasing may kapansanan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. At pang-lima, tutulungan ng sinumang nahingi ng tulong. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Para naman sa pagsasanay 12, basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Lagyan ng check kung ang ipinakikita ay pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kapwa at X naman kung hindi. Gawin to sa iyong sagutang papel. Una, ako ay maglilingkod at hindi maghihintay ng kapalit sa lahat ng aking ginawa. Check o X? Tama, ito ay check. Pangalawa, sasali lamang ako sa mga outreach program kung ang talaan sa pagpasok o attendance ay i-check ng guro. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Pangatlo, isa sa isip ko ang kapakanan ng mga tao ngayong panahon ng pandemya at kung paano ako makakatulong sa kanila. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pang-apat, hihimukin ko ang aking mga kaibigan na magbigay ng mga laruan at damit sa mga biktima ng kalamidad. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. At pang-lima, higit kong paglalaanan ang tulong sa ikasisikat ko sa paaralan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Para naman sa pagsasanay 13, piliin at isulat ang bilang ng pangungusap na nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa na may kaugnayan sa pagdarasal at pagsasaalang-alang sa kapwa. Una, kahit gaano kabigat ang mga takdang aralin ni Raymond, hindi siya sumusuko hanggat di nakukuha ang tamang sagot. Pangalawa, ipinagdarasal ni Sandra na gumaling kaagad ang may sakit na ina. Pangatlo, laging bigo ang pakiramdam ni Henry kapag binibigyan siya ng karagdagang gawain. Pang-apat, inialay ni Alex sa Diyos lahat ng kanyang plano at ambisyon. At pang-lima, hindi ipinahintulot ni Ginoong Ruiz, ang coach ng Yellow Team, na maglaro sa ikalawang pagkakataon ang kanyang mga manlalaro sapagkat natalo sila sa unang laro. Ano sa mga sumusunod ang tama? Magaling! Ang mga bilang 1, 2, at 4. Para naman sa pagsasanay 15, iguhit ang puso kung ang pagpapahayag ay nagpapakita ng pagkalinga at pagsasaalang-alang sa kapwa at bituin kung hindi. Sulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, paglalaan ng oras upang makiisa sa panalangin para sa mga naapektuhan ng pandemya. Ito ba ay puso o bituin? Tama, ito ay puso. Pangalawa, pagwawalang bahala sa taong nahingi ng tulong. Ito ba'y puso o bituin? Tama, ito ay bituin. Ibig sabihin, mali. Pangatlo, tutulong lamang sa kapwa kung may kaukulang bayad. Ito ba'y puso o bituin? Tama, ito ay bituin. Ibig sabihin, mali. Pang-apat, pag-aalaga sa may sakit na miyembro ng pamilya. Ito ba'y puso o bituin? Tama, ito ay puso. At pang-lima, pagtulong sa matandang tatawid ng kalsada kahit walang nakakakita. Ito ba'y puso o bituin? Tama, ito ay puso. Para naman sa pagsasanay 16, basahin ang sumusunod na pangungusap. Isulat ang salitang mabuti kung ito ay nagpapakita ng pagtulong sa kapwa at masama kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.
Una, binibigyan ko ng sagot sa aming mga gawain sa module ang aking kaklase. Ito ba ay mabuti o masama? Tama, ito ay masama. Pangalawa, ginagaya ni Rosa si Marie sa pagbibigay sa mga pulubi kahit hindi naman ito bukal sa kalooban niya. Ito ba ay masama o mabuti? Tama, ito ay masama. Pangatlo, tumutulong lamang si Mark sa kapwa kapag alam niya na may ibibigay itong kapalit. Ito ba ay masama o mabuti? Tama, ito ay masama. Pang-apat, ang pagbabahagi ng pagkain sa mga batang lansangan ay dapat natularan ni Mary. Ito ba ay masama o mabuti? Tama, ito ay mabuti. At pang-lima, ang pagbibigay ng oras sa isang taong nangangailangan ng kausap ay paraan din ng pagtulong at pagkalinga. Ito ba ay masama o mabuti? Tama, ito ay mabuti. At para sa huling gawain, sa bahaging paglalapat, sa iyong sagutang papel, punan ng tamang salita mula sa kahon ang bawat patlang upang mabuo ang isang mahalagang kaisipan. Umpisahan na natin mga bata. May ipapakita ang pagmamalasakit sa kapwa sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa kanilang pangangailangan. Maging bukas palad tayo sa ating kapwa sa lahat ng pagkakataon at tumulong sa abot ng ating makakaya. Nakabubuti ang sama-samang pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Tanda ito ng pagmamahal sa kapwa at pagpapasalamat sa Panginoon. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!